kalasayan. Kwento ko lang yung isang gabing inabot ako ng dilim, pauwi galing sa trabaho. Dark Horror Stories. Isa akong bagger sa isang factory at alas 9 na ako umuwi. Wala akong sinasakyan pag pauwi na, kaya naman talagang kinatsaga ko na lang lakarin. Tsaka medyo malapit lang din naman sa inuuwian ko. Kaya naman nung isang gabi naglalakad ako sa dilim, naramdaman kong parang may sumusunod sa akin. Lumilingon ako para tingnan, pero sa tuwing pagtingin ko, wala naman nakasunod. Kinakabahan na ako ng mga oras na yun, kaya naman dali-dali na ako naglakad pa uwi. At buti na lang nakauwi ako ng ligtas. Grabe yung kaba ko nun. Iniisip ko, baka loko-lokong tao lang na gusto ako pagdiripan. O di kaya naman balak akong haldapin ng mga sandaling yun. Liblib yung dadaanan, walang masyadong taong dumadaan. Kaya hindi malabong ganun yung mangyari. Gabing patulog na ako, iniisip ko ba din yun? At gayon pa man, uwi na lang, bahala ko na lang. At nakatulog na ako dahil may trabaho pa ako bukas. At yun nga, nawala na sa isip ko. Hinayaan ko na lang, kasi baka guni-guni ko lang ito. Sumunod na gabi, nung pauwi na ulit ako galing sa trabaho, as usual, lumakad na naman ulit ako. At nung naglalakad-lakad na ako, mayroon na naman tila ba nakasunod sa akin. Rinig ko yung yabag ng pagsunod niya sa akin at pumasok sa isip ko yung isang gabi. At dun na ako nagsimulang kabahan. Kaya ang ginawa ko, huminto ako saglit sa paglalakad. At tinignan ko sa likod ko kung mayroon bang tao na nakasunod sa akin. Gayon pa man, wala na naman ako nakita nakasunod. Kaya naman nagmadali na lang akong umuwi. Hindi ko na inisip na may nakasunod sa akin. Naririnig ko man siya, hinahayaan ko na lang. Di na ako lumunod pa. Kasi may kutob na ako kung ano yun. Kinikilabutan na ako ng mga sandaling yun. At sa wakas, nang malapit na ako, nawala na din yung yabag ng pagsunod sa akin. At nagmadali na ako sa paglalakad papunta ng bahay. At kunento ko na to sa mga ate ko at mama ko na meron ng palihim na sumusunod sa akin. Pero sa tuwing lilingunin ko kung sino at ano yun, wala naman nasa likod. Sumagot naman si mama na baka isang adik na tumatambay. At yun nga din ang nasa isip ko. Kaya sinabi niya mag-ingat ako pag naglalakad kasi daw delikado sa lugar na yun. Pero may iba akong kutob na hindi ko masabi. At biglang nagbiro ang isa kong ate na baka naman daw multo ito na gustong sumunod sa akin. At sabay sabing, hala ka. At kahit pabiro niyang sinadyon sa akin, kinilabutan ako dahil yun din ang kutob ko. Bigla naman sumagot ang isa kong ate na kapag wala akong makita sa likod, ang gawin ko daw, huwag kong lingunin patalikod, kundi tignan ko sa dalawang pagitan ng paa ko. At doon ko daw makikita ang kasagutan kung ano yun. Seryosong pagkakasaan niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero sinabi nila mag-iingat na lang daw ako. Kasi gabi na, hindi ko daw alam kung ano talaga yun. Kaya pagkasabi nila yun sa akin, pumasok na ako ng kwarto ko upang magbihis. Nagpahinga na matapos kong isipin yun. Binaliwala ko na lang ulit para makatulog ako ng maayos dahil maaga pa ako papasok bukas. Kinabukasan, nabanggit ko yun sa mga katrabaho ko at sinabi nilang, mga tambay lang siguro yun sa daan, pre, na tumatambay at gusto nila mang trip. Alam mo na, mga walang magawa sa buhay. Kaya nga, pre. Naku, mag-iingat ka, baka may dalang panaksak mga yun, mahirap na. Sagot ko naman, hindi naman siguro mga pre. Pero salamat sa pag-aalala nyo. Mag-iingat na lang ako. Pag nakapag-ipon-ipon naman ako, bibili ako ng motor ko at di na ako maglalakad pa uwi. At tumugon naman silang, sige pre, ikaw bahala. Oo siya, magsipagtrabaho na tayo. Tara na, sagot ko naman. Lumipas ang araw at gabi na naman. Pauwi na ako at nagpaalam na sa mga katrabaho ko. At nung papalakad na ako pauwi sa kalagitnaan na kung saan meron sumusunod sa akin, nilingon ko ulit at wala talagang tao. Nakalimang lingon ako at naririnig ko ang yabag ng pagsunod niya sa akin. Habang dahan-dahan ako lumalakad, pinapakiramdaman ko ito. At biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ng ate ko na kapag wala raw ako makita, tignan ko ito sa dalawang pagitan ng pako. Kaya yun, sinunod ko ang sinabi sa akin ng ate ko. Huminto ako saglit upang tignan ko ano ba talaga yun. At nung dahan-dahan ako tinignan pababa sa dalawang pagitan ng pako, at laking gulat ng mga mata ko nung tumambad sa akin ang isang babae gawa ng buong katawan. Itim ang mga mata niya at nakasuot siya ng bestida na kulay puting punong-puno ng dugo sa katawan.
Nalabis na kinatayo ng balahibo ko at napasigaw ako sa sobrang takot na naramdaman ko. Dali-dali akong kumaripas ng takbo. Halos umiyak na ako sa sobrang takot. Kinikilabutan ng buong katawan habang tumatakbo. Hindi ko na halos maramdaman pa ako. Basta takbo lang ako ng takbo sa takot na naramdaman ko. At nung makauwi na ako sa bahay, sinarado ko agad yung pintuan. At pagulgul kong sinabi kina mama at ate, yung nakita kong yun. Sobrang nakakatakot ang itsura ng babae. Hindi ginamit ko ang pagkakasabi kina mama yun. At niyakap ako ni mama at pinakalma. Dahil takot nanginginig. Hindi ko akalain 3 gabi na akong sinusundan ng isang multo. At niyakap na lang din ako ng mga ate ko para tuluyan na ako kumalma at hindi matakot. Mula nung nangyaring yun, hindi na ako lumabas pa sa kwarto. Natakot talaga ako ng sobra. Trauma ang inabot ko dun. Tumawag naman si mama sa pinapasukan kong trabaho. Sinabi niyang hindi na ako mamamasukan dun dahil sa nangyaring yun. Pinaliwanag din ni mama sa boss ko yung dahilan. At nung sinabi niya ito, nalaman namin na sa dinadaanan ko daw na parte. May isang Pinas lang 3 years ago, isang babae. Dala ng mga adik sa lugar na yun dati. Pero wala nang tambay na gustong tumambay dun ngayon. Dahil lahat sila nakita na yung babaeng yun. Ayon sa mga nakasaksing mga dating tambay dun, 3 taon nang nakararaan. 2 linggo bago balutin ang nakakatakot na daanang yun sa gabi. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, saad ng boss ko kay mama na nabanggit naman niya sa mga kapatid ko. At narinig ko yun mula sa silid ko. At natatakot pa din ako sa nangyari yun. Umabot sa puntong gabi-gabi akong binabalikan ng pangyayaring yun.